Kapiling po natin ngayon ang Secretary General ng World Archery Philippines si Kuya Nino Cinco upang pag-usapan itong Philippine Archery Cup Leg 2 and Age Group Development Program. Also Leg 2 dito po sa Barangka, Marikina City sa STI Gold Toe Archery Center. This is the third day no ng mismong competition. Fourth day kasi hanggang Sunday pa tong mismong competition. So, Sir Nino, bumati ka muna sa ating mga followers ng Sports Corner. Ay, hello to everyone sa Sports Corner. Salamat sa pag-follow dito sa show na to and mabuhay kayo lahat. Okay, sir, this is the fourth day as we speak dito sa ating Philippine Archery Cup Leg 2. By the way, the first leg was held in Talisay, no? Talisay, Bacolod, Negros Occidental. And this is the second leg dito ginanap sa Metro Manila. So, in the past 4 days of the competition, kasi kakatapos lang ng mga age group ng recurve sa compound, qualification 1 pa lang, anong observations niyo dito sa ating mga archers natin, whether you're an elite archer, part ka na national team, and even the grassroots, nagpapasiklaban yan sa pagpana nga dito sa competition at sa pag-target nga. Well, definitely, the popularity ng archery talagang lumalaki na, no? Because nung nasa Bacolod, number of total archers na sumali was 285. Dito ngayon sa leg 2, umabot ng 400. No? And mostly from Luzon. Meron marami dito from other parts of the country. Meron dyan Sorsogon, Naga, Isabela, Abra, Mindanao, Davao, nandito rin all the way from Coronadal, so Visayas, Cebu nandyan, so well represented by basically almost all the regions. And basically, ito yung parang second leg ng Archery Cup kung saan din-determine natin kung sino ang mga mapapalad na makapag-qualify na national team spots, and then also at the same time para umangat pa lalo yung rankings nila by division, sa either recurve or sa compound, by either age groups, sabihin natin ano yung may aasahan natin dito. Well, ang kwan dito is from ito leg 1, leg 2, magkakaroon din ng leg 3. From the results and ranking dyan, magkakaroon kami ng selection for the national team for 2026 based on the scores that we get from this legs. Tapos, pati ang national youth team is select rin natin. And by the way, saan gaganapin yung leg 3 at kailan? In October 1 to 5, Candon, Ilocos Sur. So, Candon pala. Pero meron pa sa Mindanao o wala na? Wala na. Tapos na yung Bacolod is Visayas, Mindanao basically. Okay. So, base sa performance natin, base sa nagsasiyan natin, kasi ang dami ng participants dun sa mga categories na sinasalihan, do you see yung potential na some of them are either going into the national team or maybe magpapasiklab nga sa mga international competition, hopefully sa next year kung meron nga? Yes, definitely marami dito sa mga bata, lalo na sa under 21 and under 18, who really have the potential already to make the national team by next year for sure. Meron dyan talaga. Sila na yung next generation as we see it. And bukod pa rito, andyan rin yung iba pang mga national archers sa kahapon kasi napagalaman namin, nanalo si Amaya Pascuangco, nanalo si Paul Marton de la Cruz doon sa mga categories, and others na rin na of course bukod niya sa parang tune-up na rin sa iba't ibang mga international competitions, para na rin nagte-train din sila para doon sa mga nabanggit natin competitions. Sabihin natin parang maibubuga pa yung ating mga national archers na when it comes sa international level para sa kanilang tune-up nga dito sa mismong competition. Yes, definitely. Maraming national team na sumali dito sa compound. Of course, sa compound, nag-dominate ng national team. Pero kung makikita yun sa recurve, si Abby Bidaure. Abby Bidaure, nag-national record din siya? Yes, nag-national record siya sa 70 meters for 36 arrows na 331. Breaking her old record, which was set last year, of 330. Wow, that's nice. And actually, si Abby is also part of Atletang Ayala program natin. Sinuportahan natin ang Ayala Foundation na rin. Speaking of the national team,
of course, meron kayong mga sinalingan mga international competitions recently. And alam ko, ang archery is part of the SEA Games calendar, no? So, what's up ahead for our national team archers natin in building up for the SEA Games? Well, in September, two competitions will happen. One is the national team will be going to the World Championships in Gwangju, Korea. Ilan yung mga pambato natin sa World Championships? There will be 12 archers going. 12 archers, no? And then, meron pa sila mga foreign training camps thereafter? After nung Gwangju World Championships, babalik sila dito sa Pilipinas. And then we will have a final selection for the Southeast Asian Games. So, dito pala sa tryout or selection, madedetermine kung sino Final. yung ipapadala natin for Thailand SEA Games this December. Yes. And we do hope to have a strong lineup there dyan sa Thailand SEA Games Yes. para hopefully makuha natin yung gintong medalya natin muli para sa ating bansa. Which is yan yung goal ninyo. And another goal is to qualify nga sa LA Olympics 2028 kasi yan talaga ang long-term goal ng inyong presidente na si Sir Jonathan Bing Report nga when it comes to pag-produce na ng quality archers natin both sa grassroots and sa elite and hopefully sa tulong nga itong pag-host natin ng Philippine Archery Cup mas marami pa tayo mga up and coming archers ang magpapasiklaban natin the hoping makakakuha ng pwesto nga sa national team coming for the SEA Games. Yes, definitely. Sir, ano pang ba mga updates sa World Archery Philippines bukod pa dito sa Philippine Archery Cup mga gusto niyo i-share sa atin? Well, yun, yung magkakaroon ng selection. After nung selection sa September, the plan is October, November, basically training camp yan all the way to the Southeast Asian Games. So, sa October, November, local to, no? O sa foreign? Right now, we're still planning local as much as possible, pero baka magkaroon ng foreign exposure in terms of even a short-term camp abroad. But of course, depende na lang sa magiging pondo na bibigay na Yes. PSC to Chairman Pato. Yes. And Commissioner Gaston was there doon sa Sa awarding kahapon. Sa awarding kahapon ng Philippine Archery Cup. Anyway, as we end our interview, may gusto kayong pasalamatan and we invite everyone to visit nga itong STI Gold to para po sa last 2 days ng ating Philippine Archery Cup. Sir Nino. Yes, imbitahan ko lahat ng mga nakikinig at nanonood dito sa STI Gold to Archery Center sa Barangka, Marikina. Manood kayo ng itong talagang cream of the crop na ng archery sa Pilipinas ang nandito. And then we'll be here till Sunday. Bukas, panay final matches na and then awarding and team events also. So basically, yan yung mga grassroots na yon. Pero yung the past days, that was the elite, no? The Elite Open. Elite Open. Kaya nga, age group development program. Yung isa pang event nga na sinagawa natin for Saturday and Sunday. Ang Saturday is the qualifiers, Olympic round, and of course the finals. Medal matches Naman sa finals. Okay, God bless and more Thank power. At kita tayo sa mga susunod na ganap sa World Archery. Hopefully, makadalaw ako dun sa selection natin for the SEA Games at malalaman natin kung sino ang mga ipapadala natin na mga Pinoy archers na sa ating SEA Games sa Thailand. Muli, salamat po and God bless. Thank you po.